Kinben Book 5, Chapter 63. Sa sumunod na laban, matapos ang laro ng kalaban ay tinalo naman ng walang kahirap-hirap ng team ng Occidental Mindoro ang Marinduque na nakuha na ang ikalima nilang pagkatalo sa ligang ito. Gumawa nga si Kyle Lastimosa ng team high 34 points na sinamahan pa niya ng 5 steals at 6 blocks. Ang pagkapanalo nilang iyon ang nagbigay ng 3-2 na kartada at kasalukuyan na nga silang nasa isang 3-game winning streak. Malaki pa nga ang chance nila na pumasok sa semifinals dahil kung titingnan ng standings ay pwedeng ang Marinduque at Romblon team ang malaglag. Idagdag pa nga ang 1-3 na kartada ng Oriental Mindoro team matapos ang pagkatalo nila laban sa Kalapan kanina sa unang laro. Ang unang dalawang laban nga sa araw na ito ay natapos na at may natitira pang laban na gaganapin naman mamaya sa PSU. Siguradong dudumugin daw ng mga manonood ang larong iyon dahil maghaharap ang Palawan Falcons at ang Puerto Princesa Divers. Dalawang home team ito at sigurado raw silang magiging mainit ang magiging laro ng mga ito mamaya. Mula nga sa headquarters ng Divers ay makikita ang seryosong pagkausap ni Coach Salome sa kanyang mga players. Kompleto nga sila at maging ang laging wala na si Calvin Barrientos ay present doon na hindi naman dati nito gawain. Calvin, huwag kang makikipaggigilan kay Aguilar. Mag-focus ka sa paglalaro. Rare, si Derek, kaya mo na ba siyang sabayan ng ikaw lang ang babantay? Tanong pa nga ni Coach Salome sa team captain niya na seryosong tumango. Kaya ko po, Coach. Hindi naman po ako humihinto sa pag-iensayo ko kahit sa bahay. Sambit nga ni Marquez at tumango rin ng kanilang coach na makikita ang may ginuhit na basketball court sa whiteboard. Mikey, kayanin mo si Tank. Huwag mo siyang pabayaan na maghari sa ilalim ng basket. Yes, Coach. Sabi naman ni Mikey Cardinal na seryosong tumingin sa mga nilalagay ng kanilang coach sa whiteboard. Pagkatapos nga noon ay naglagay na ito ng 5 bilog na may letter A at 5 bilog na may letrang B. Ganito ang gagawin natin mamaya. Kailangan natin ng ball movement at players movement para magkaroon tayo ng maraming options sa depensa at opensa. Mula naman sa kampo ng Palawan Falcons ay nasa isang seryosong pagpupulong din ng mga ito na pinapangunahan ni Coach Torres. Ang focus nga ng kanilang pulong ay si Calvin Barrientos. Dapat daw ay simula pa lang ay masira na raw nila ang momentum ng laro nito. Ako na coach ang bahala kay Calvin. Sabi agad ni Reggie na makikitang nakapatong pa ang magkabilang braso sa sandalan ng kanyang inuupuan. Tank, sa iyo muna magpo-focus ang ating opensa sa simula bago tayo lumipat kay Derek. No problem po, Coach. Sabi agad ni Tank at tumango naman si Derek na tila malalim ang iniisip. Dala pa ng strongest team kung base sa stats and quotient ang pagbabasihan. Besides, Mendez game was really upgraded. Ibang iba ang galawan niya ngayon kumpara noong napanood ko siya sa Mindoro. Kaya ba niya ako? Oh, can I outperform his game? Sabi pa nga sa isip ni Derek. Bigla nga niyang naalala ang kanyang planong paglipat ng team sa susunod na Maharlika. Nagkaroon kasi siya ng chance na maging player ng Makati Blazers. Kaso, ito raw ay kung magkakampiyon sila sa Mimaropa League. Ang bagay na ito nga ay ang hindi pa rin alam ng mga kasamahan niya, lalo na si Reggie, ang kanyang coach o ang kanyang team captain. Hindi niya ito gustong gawin kaso, sa maikling panahon na nakapaglaro siya sa Maharlika League, ay napagtanto niyang wala raw siyang papatunguhan kung mananatili rito sa Palawan team. Kailangan daw niyang mapunta sa upper teams para mas malaki raw ang chance na makakuha siya ng exposure. Sa mga nangyayari raw kasi sa liga nilang ito ay malinaw raw na si Mendez ang nakakakuha ng media exposure dahil sa mga ginagawa nito. Malalim yata ang iniisip mo, Derek. Tanong nga bigla ni Tank at ngiting seryoso naman ang tugon ni Derek. Let's make sure na parehong panalo ang last games natin before ang semis. Sambit na nga lang ni Derek at napangiti naman agad si Coach Torres nang makita ang determinasyon ni Derek. Lalo pa nga't magmula nang matalo sila noong unang game ay nangako ito na iyon na raw ang una't huli nilang pagkatalo rito sa Mimaropa League.
Pagkatapos nga ng Divers ay ang Blue Phoenix na lang ang makakalaban nila para sa regular games. Isa rin itong laro na maraming manonood ang nag-aabang. Isa bang Soko versus Mendez ang magaganap sa labang iyon? O hindi? Sa palagay mo, sinong mananalo sa Falcons at Divers? Tanong nga ni Maki sa kasama niyang si Ricky. Papasok na nga sila sa gymnasium ng PSU para manood ng laban ng dalawang home team. Galing nga sila sa CR kaya sila ang magkasama ngayon para pumunta sa pwesto ng kanilang team na katabi ang koponan ng Oriental Mindoro. Marami na ngang tao sa loob at maging ang sahig sa gilid ng court ay marami na ring nakaupo. Napaisip naman si Ricky ng isasagot. Pareho niyang napapanood ang laro ng dalawang teams. Alam din niyang magaling si Calvin at Rare, pero itong mga nagiging laro raw ni Derek Soko sa nakalipas silang laban ay parang may isang bagay raw na hindi napapansin ng marami. Pansin niyang parang may laban ang mga galawan nito sa court at parang ayaw na nitong magpatalo matapos ang pagtalo sa kanila ng Ormin noong opening game. Hindi siya sigurado pero iyon ang pakiramdam niya kay Soko. Hindi na nga raw siya magugulat kung sa pagtunog ng buzzer ay ang mga ito ang magwagi. Sa tingin ko kuya, Falcons. Sagot ni Ricky na kinaseryoso ni Maki. Akala ko Divers ang sasabihin mo. Kaibigan naman ng sina Rare at Calvin, hindi ba? Tumango naman si Ricky at ngumiti. Oo kuya, pero panoorin din natin ang magiging laro ni Derek Soko. Masama ang kutob ko sa isang iyon. Napangiti naman ang marahan si Maki nang marinig iyon. May napapansin daw si Ricky na baka hindi niya napapansin. Pero kung siya raw ang tatanungin, hindi niya alam kung sino. Isang madikit na laban daw siguro ang magaganap o baka hindi rin. Depende raw ito sa mga ace players ng Divers o Falcons kung sino ang puputok para ipanalo ang kanilang mga teams. Ilang sandali pa nga ay nagsimula na nga ang pagdating ng dalawang teams. Pulang jersey ang suot ng Falcons habang puti naman ang sa Divers. Sinalubong nga kaagad ng malakas na hiyawan ng mga ito. Makikita nga kaagad si Reggie na masama ang tingin kay Calvin na kalmado lang na naglalakad. Hoy Calvin! Tawag pa nga ni Reggie at hindi naman siya pinansin ni Barrientos. Aba, suplado. Sabi pa nga nito at bigla ngang iniangat ni Calvin ang isa niyang kamay at sumenyas ng paggilit sa leeg na ikinangiti naman ni Rare. Napangisi naman si Tank sa ginawa ni Barrientos. Mag-iingat ka pa rin Reggie kay Calvin. Kung mapapansin mo ang laro niya after ng laban nila sa Kalapan, parang may nagbago. Oo Kap, alam ko naman iyan. Pansin ko na rin iyan. Sambit pa nga ni Aguilar habang si Soko naman ay tahimik lang na pinapakinggan ang kanilang usapan. Napatingin nga rin siya sandali sa team ng Divers at marahang tumingin muli sa malayo. Isa lang dapat ang magdala ng bandera ng Palawan sa higher leagues at ipapakita ko sa inyo kung anong team. Sabi pa nga ni Derek sa sarili na marahan pang napakuyom ng kamao. Tila hindi ito ang mabait na aura niya na madalas na nakikita ng marami. Parang ito ay ang bersyon niya na ayaw nang magpatalo pa. Isang tahimik na warm-up ang naganap sa dalawang teams. Ibang iba raw ito kung ikukumpara noong exhibition match nila na kung saan ay madalas daw ang asaran ni na Calvin at Reggie. Parang ang kalmado nitong dalawang mahilig magyabangan na, wika ng isang manonood. Oo nga, nakakapanibago. Naging noong kamayan nga nila sa gitna ay wala man lang mainit na kaganapan. Nagsibali ka na nga lang ang mga manlalaro sa kanilang mga benches na para bang hindi magkakakilala. Parang may kung anong mabigat daw tuloy na atmosfera sa loob ng venue dahil doon. Pumesto na nga ang first five ng dalawang team sa loob ng court. Si Tank nga ay marahang pang tinignan ng katapat niya sa gitna na si Mikey Cardinal. Good luck, sabi pa nga ni Tank at dito na nga lumapit sa kanila ang referee na may hawak sa bola. Sumilbato na ito at dito na nga rin niya ibinato sa ere ang kanyang hawak. Naganap ang jump ball at dito nga ay sabay na natapik ng dalawang sentro ang bola. Nagsitakbuhan na nga ang mga manlalaro at dito na nga napangiti si Calvin nang siya ang nakasambot noon. Automatiko naman agad na lumapit sa kanya si Aguilar na isang pagngisi agad ang ibinungad sa kanya. So good. Ngumiti naman si Calvin at ibinato ang bola sa kakampi niya. Nakita nga niya si Rare at pagsambot nito sa bola ay dito na nga napaseryoso ang mga manonood sa pagsisimula na ng laban. Isang mabilis na depensa nga agad ang ginawa ni Derek
na parang nakalalay lang ang mga paa para sa pagtakbo. Napangiti naman si Rare at dito nga ay bumigla siya ng atake pakaliwa dahil biglang nag-set sa kanya ng screen si Cardinal. Nabangga roon si Derek Soko. Si Rare naman ay mabilis na pumwesto sa luwag na bahagi ng court at pumurmang titira. Pinakagat niya si Tank, kaso mula sa likuran niya ay lumitaw si Reggie Aguilar na mabilis na pinalo ang bola. Nang makita naman ni Calvin iyon ay doon na siya napaseryoso dahil si Derek ay kumaripas na rin ang takbo papunta sa kabilang side. Kasunod nga rin noon ay ang pagbato ni Tank sa bolang siya ang nakakuha. Automatiko na nga rin humabol si Barrientos at dito na nga nag-cheer ang crowd para sa dalawa. Pagkasambot nga ni Derek sa bola ay siya namang paglampas sa kanya ni Calvin. Huminto naman agad si Soko at dito nga ay mabilis niyang pinakawalan ang bola. Kaso imbis na bitawan niya ito ay bigla niya itong pinatalbog at nilampasan ang tumalon sa ere na si Barrientos. Fake lang pala, sabi ni Calvin sa sarili. Mabilis namang naglaho sa harapan niya si Derek na makikita na nga lang ang pagdunk sa bola sa basket upang ang unang puntos ay maitala nila sa pagsisimula ng laban. Nilampasan nga ni Derek si Calvin na marahang napangiti. Ipakita mo ang tunay mong galawan sa laban natin, Calvin Barrientos. Sambit pa nga ni Soko at sa pagbalik ng bola sa divers ay dito na nga napaseryoso ang mga manonood sa naganap na switching mula kina Rare at Calvin. Napaseryoso nga rin agad si Reggie dahil parang imbis na siya raw ang babantay kay Calvin ay mukhang hindi muna mangyayari. Dahil nga may tiwala siya kay Derek ay agad namang nag-focus siya kay Marquez na mabilis niyang dinikitan. Babawian ko lang ang isang ito. Pagkatapos ito, balik na tayo sa gameplay natin. Sabi nga ni Calvin na sinigawan pa ni Coach Salome. Game na Derek, Mr. Speed. Sabi nga ni Barrientos na mabilis na pinatalbog ang bola sa kung saan saan. Napaseryoso nga si Derek sa hindi casual na ball movement na ginagawa nito. Hindi niya ito mapredict dahil mala street style para sa kanya. Alam niya rin naman na ganito ang ginagawa ni Calvin noon. Kaso ngayon lang niya uli ito mababantayan ng ganito. Napaseryoso na nga lang si Derek nang mapaatras siya. Nilampasan siya ni Barrientos at sa paghabol niya ay napaseryoso siya nang makitang wala na rito ang bola. Nang kikilos na nga siya ay dito na niya naramdaman ang pasimpleng hawi ng isang kamay ni Calvin na mabilis na bumalik para sa sinadya niyang iwanang bola. Pagkahawak nga niya noon ay doon na siya tumalon. Sinubukan pa nga ni Derek na humabol kaso hindi naabot ng mga kamay niya ang bolang kumawala mula sa kamay ni Barrientos. Isang sweet jumper mula sa malayong dos ang ginawa ni Calvin at sa pagtama noon sa board ay automatikong pumasok din ito sa basket nang walang kasabit-sabit. Tinabla agad niya ang ginawa ni Soko kanina at ang mga fans ni Barrientos ay agad na nagwala. Si Coach Torres nga ay napasigaw pa sa kanyang team. Gawin ninyo ang napag-usapan natin, Derek. Huwag kang basta gumawa ng play na ikaw lang ang may gusto. Sigaw pa nga nito at tumango naman si Soko nang marinig iyon. Sa pagkakataong ito nga ay si Lazaro na ang pinasahan ng inbounder. Si Marquez na nga ang bumantay rito at si Derek na ang napunta kay magpantay at si Aguilar naman ang napunta kay Barrientos. Isang mabilis na pasa nga kaagad sa sentro na si Tank ang ginawa ni Lazaro. Dito na nga si Tank gumalaw at pinostehan si Cardinal na walang magawa kundi ang umatras. Nang tumalon nga si Tank ay wala malang nagawa ang katapat nito upang ito ay pigilan. Ginawa ng Palawan ang play na binigay sa kanila ni Coach Torres. Dinumi na nga ni Tank ang ilalim ng basket na kung saan ay hindi siya basta mapigilan ng katapatan nito. Tinauhan na nga rin ni Aguilar si Barrientos na minsan ay nakakalusot pa rin naman pero ang mahalaga raw ay hindi palagi. Dito naman nga rin naganap ang switching ng depensa ni Lazaro at ni Soko kontra kay Rare Marquez na makikitang epektibo rin. Kaya nga sa pagtatapos ng unang quarter ay natahimik ang mga supporters ng Divers dahil lamang ang Falcons sa score na 27-18. Sa pagsisimula naman ng second quarter ay nagulat na lang si Tank nang sa pagtira niya ay bigla siyang naistila ng bola mula sa ibaba. Dito na nga niya nakita si Calvin at si Reggie naman ay naipit sa screen ng mga kasamahan nito. Pagkakuha nga ni Calvin sa bola ay agad na niyang ibinato ang bola sa kakampi nitong si Rare na tumatakbo na sa kanilang side.
isang fast break ang naganap. At dito nga ay makikita si Derek Soko na mabilis lang na nalampasan si Marquez. Nadepensahan niya si Rare kaso makikita sa mga mata nito ang determinasyon. Alam ni Rare na mahusay si Derek kaso kailangan daw ng katulong ni Calvin sa labang ito kung kaya bigla niyang hinila ang dribble niya sa bola at umatras. Napahakbang naman pauna si Soko at dito na nga siya napaseryoso nang umiwas si Marquez at dito ay isang mabilis na crossover ang kanyang nagawa na ikinaingay ng mga manonood. Tumalon nga si Rare sa ere at dito ay isang layup ang kanyang nagawa na nagpatahimik sa crowd ng Falcons. Gumawa nga kaagad ng run ng divers upang mahabol ang lamang ng Falcons. Dito na nga rin nagwala ang mas marami nilang fans lalo na nang mapaupo ni Calvin si Aguilar sa pamamagitan ng step back 3 nito. Pinagmasdan pa nga ni Barrientos si Reggie matapos tumayo mula sa pagkakatumba. May bahagyang pagtawa si Barrientos na ikinakuyom naman ni Aguilar. Akala nga ng divers ay sa kanila na ang momentum. Kaso sa nalalapit na pagtatapos ng second quarter ay bumigla si Derek Soko ng isang highlight play na nagpatahimik sa mga supporters ng kalaban. Nilampasan ni Derek si Rare sa isang possession nila at nang marating niya ang basket ay agad siyang tumalon na agad din namang sinabayan ng humabol na si Calvin Barrientos. Dalawa ang sumabay kay Soko kaso nagawang ilusot nito ang bola mula sa palad ng dalawa. Dito nga ay mabilis niyang iniiwas ang bola at nagawa pa niyang may dakdak ito na ikinabagsak ni Barrientos at ikinaseryoso ni Rare matapos ang paglapag nito. Naglakad nga si Derek nang may kakalman sa muka na sinabayan naman ni Tank at Reggie. Game na ba, Derek? Oo, hanggang last quarter na ito.